Yo, Kirara, kumusta? Gusto ko lang po sanang i-promote itong bagong channel natin, ang Katha. Bale, dito po natin ililipat at i-upload yung mga fictional stories natin. Para lahat po ng stories na nasa main channel natin, which is Nginig Stories, ay puro true stories lang po. Sana po makapag-subscribe po kayo. Katha, ito po yung magiging fictional stories channel ng Nginig Stories. Muli po, Katha, sana po makapag-subscribe kayo. Yun lang naman, maraming salamat po. Hello po. Gusto ko din magbahagi ng kwento ko. Inaalala ko pa lang, nararamdaman ko na ulit yung takot. May PCOS po ako at naging sobrang hirap po sa amin ng asawa ko ang makabuo ng anak. Nung malaman namin ng asawa ko na may PCOS ako, napag-usapan naming dalawa na huminto na ako sa pagtatrabaho para makabawas sa stress at makapag-focus sa pagpapababa ng timbang. Hindi po nakabuti sa amin na makasama ang pamilya both sides sa napakadaming dahilan. Kaya naman po nagpa-relocate din ang asawa ko sa ibang lugar kung saan kami nakatira ngayon. Hindi ko na lang din po sasabihin kung saan ang lugar. Maliit na bahay lang ang nakuha namin na nasa loob naman ng subdivision. Nung mga unang buwan, okay naman. Wala namang kakaiba. Hindi po kasi ako friendly. Kaya kahit ilang buwan na kami doon, wala akong kakilala. Sa mukha lang. Tapos, yung tendera na pinagbibilhan ko. Probinsyang-probinsya rin ang itsura ng lugar dito. Sa likod bahay namin ang lavatory. At mula doon, ay tanaw pa ang malawak na kalupaan. May harang lang yon na fence. Yung pa-diamond na malalaki. Basta yon. Kaya maaliwalas palagi ang likuran namin. Nagpagawa ako doon ng matatambayan naming mag-asawa. At doon kami madalas magkape sa umaga. Doon din ako madalas kapag hapon. Kasi sobrang presko nga. At dahil madalas ako doon, palagi kong nakikita ang isang matanda na naglalakad-lakad lang sa loob ng subdivision palagi. Tingin ko, siya yung caretaker doon kasi madalas namin siyang makita sa umaga at hapon. Ang ipinagtataka ko lang, tuwing 6:00 kasi ng gabi, madalas siyang nakatayo sa iisang spot lang. Tapos luluhod at magbabaw o yung parang tumutuwad. Parang humahalik pa nga sa lupa yung itsura niya. Araw-araw tuwing hapon ay ganon. Kaya kapag nakikita ko na siya ng ganoong oras, ay pumapasok na ako sa loob ng bahay. Baka kasi kung ano pang isipin niya kapag nakita niya akong nanonood sa ginagawa niya. So fast forward. May isang beses na may nag-text sa akin. Hindi ko kilala yung number. Pero ang sabi sa text, "Te, buntis ka ba? Huwag kang lalabas ng bahay niyo. May nakabantay sa'yo." Nag-reply ako at tinanong kung sino siya. Nagpakilala naman siya na siya yung bantay ng tindahan kung saan ako nagpapaload. Medyo napalagay naman ako agad, kaya sinabi kong hindi naman ako buntis. Nag-reply lang siya ng 3 question mark. Akala ko nga, hindi na siya magre-reply pa. Kaya ipinagpatuloy ko na ulit yung ginagawa ko. Kinabukasan, nakita kong nag-message pala ulit siya. Basta, huwag kang lalabas. Kung may kailangan ka, i-text mo na lang ako." Ate naman, ano bang meron? Tinatakot mo naman ako. Reply ko naman sa kanya. Naghintay ako ng reply niya, pero wala na akong na-receive pa.
Ipinakita ko sa asawa ko yung message ni ate. Tapos ang tagal niyang nag-isip. Sinabihan niya na lang din ako na huwag akong lalabas ng bahay at i-text na lang si ate sa tindahan kung sakaling may kailanganin ako. Hindi nagtagal, kinailangan na ng asawa ko na umalis para mag-work. Wala akong natapos na gawain nung umagang yon dahil hindi talaga ako mapakali. Bandang tanghali, may kumatok sa gate namin. Sinilip ko muna yon mula sa bintana. At nung makita ko nga na si ate sa tindahan yon, ay hindi ako nagdalawang isip na pagbuksan siya agad. Para kaming close na close dahil diretso siyang pumasok sa sala namin at siya na din mismo ang nagsara ng pinto. Ate, pasensya na kung natakot kita ha. Kumusta na po bang pakiramdam nyo? Tinanong ko siya agad kung ano ba talagang ibig niyang sabihin. Yung itsura niya, parang hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag. Naniniwala ka ba sa... Mahinang pagtatanong niya. Tapos yung huling salita, itinipe niya na lang sa cellphone. Aswang. Ang hirap explain te. Merong nakabantay sa labas at sa bahay niyo palagi nakatingin. Kaya nga ang unang tanong ko sa'yo kung buntis ka ba? Hindi ka ba talaga buntis? O sumusubok ba kayo ng asawa mo? O sakitin ka ba? Para kasing... Tumigil siya saglit, tapos tinignan niya yung kabuuan ko. Ang hina ng aura mo? Pagpapatuloy niya. Anong aura? Tanong ko naman. Magpiti ka kaya para malaman mo. Tsaka huwag kang lalabas ng mag-isa ha. Pasensya ka na, hindi ko maipaliwanag sa'yo. Pumunta lang ako dito para malaman mo na hindi kita tinitrip lang. Sabi niya pa. Bago siya tumayo at umalis, binilinan pa niya ako na huwag akong magbubukas ng pinto. Kung maaari, yung asawa ko na din daw mismo ang magbukas para sa sarili niya. Minessage ko nun yung asawa ko at sinabi ko yun sa kanya. Okay naman, dahil may dala din naman siyang sarili niyang susi. Huwag na daw akong magbukas ng pinto kahit pa kay ate sa tindahan. Buong maghapon akong nakakulong noon sa bahay namin. Bandang hapon, nag-double check ako sa mga bintana at pinto sa likod namin. Papunta pa lang ako sa likod ng bahay. Naalala ko na naman yung ibinilin ni ate. Kaya naman bumalik na naman yung takot ko. Nagmamadali akong pumunta sa likod at nagsara ng pinto at mga bintana. Mula dun sa bintana, ay nakita ko na naman yung matanda. Tulad noon, nakatayo lang ito sa iisang spot. Hindi ko maiwasang tignan at panoorin. Ganun pa din. Luluhod at yuyuko sa pwesto niya. Medyo matagal siyang nakaganon, kaya naman isinara ko na ng tuluyan yung bintana. Pabalik na sana ako noon sa kwarto nung makaramdam ako ng kakaiba sa panty ko. Kaya naman dumiretso ako sa CR. Nakita ko na may dugo dun. Na-excite ako kasi first time ko ulit na magkaroon after ilang months dahil na nga rin sa PCOS. Ibinalita ko agad yon sa asawa ko pagdating niya. At maski siya ay natuwa rin para sa akin. Hindi ko na daw pala kakailanganin yung PT na binili niya dahil sigurado naman nang hindi ako buntis. Kinagabihan nun, nung matutulog na kami, sumakit ng sobra yung puson ko. Inisip ko, dahil lang yun sa mens ko. Dahil nga first time lang ulit. Pero hindi talaga ako mapakali sa higaan namin. Iikot ako ng ikot sa higaan dahil sa sobrang sakit. Para bang may pinipiga sa kaloob-looban ko. Bumangon ako at pumasok sa CR kahit sobrang sakit ng puson ko. Hindi ko maiwasang pagtakhan yung buo-buong dugo sa napkin ko. Pero hindi mawala ang sakit ng puson ko nun. Nagpalit lang ako ng napkin, tapos bumalik na din sa kwarto. Pagkahiga ko, biglang may sumigaw ng napakalakas.
Napabangon ng mabilis ang asawa ko noon. Tapos nadinig namin na may nagsisisigaw na sa labas. Lumabas yung asawa ko noon para tignan kung anong nangyayari. Gustuhin ko man noon na makiusyoso, ay hindi ko na magawang makatayo ng maayos. Maya-maya, nakarinig ako ng malakas na lagabog sa bubungan ng bahay namin. Parang may nahulog na malaking kung anuman. Solid kasi talaga yung tunog, kaya alam mo agad na malaki yung nahulog. Pagbalik ng asawa ko, namimilipit na ako sa sakit ng puson ko noon. Isinugod niya agad ako sa ospital. Nakita ko pa noon si ate na nasa labas. Nakatingin siya sa akin at kitang-kita ko yung pag-aalala niya. Kinabukasan ng tanghali, nakalabas na kami ng ospital at nakumpirma nga na buntis ako. Hindi nga lang daw maganda ang lagay ng baby dahil sa pagdurugo ko. Niresetahan lang ako ng doktor, tapos umuwi na kami nung okay na yung pakiramdam ko. Pagdating sa bahay, bumungad ka agad sa amin si ate. Kaya naibalita ko nga agad sa kanya na buntis nga talaga ako at okay pa naman yung baby ko. Ikinuwento niya sa amin ng asawa ko na nakita daw niya nung gabi yung malaking ibon na nakadapos sa bubungan namin. Kaya daw siya nagsisigaw. Naglabasan din naman daw yung iba pa naming kapitbahay noon. May isa daw sa mga kapitbahay namin ang may baril at binaril nga yung malaking ibon. Yun siguro yung malakas na lagabog na nadinig ko mula sa bubungan namin. Biglang sumingit yung asawa ko na nakita din nga daw niya yon. Lahat sila, ibon ang nakitang nahulog mula sa bubong. Pero yung nahulog sa lupa at tumakbo palayo sa bahay namin ay isang malaking pusa. Hindi din daw siya makapaniwala nun. Naiisip naming umuwi na lang muna sa amin, sa parents ko o sa parents niya. Kaya lang nailipat na kasi siya ng trabaho. So ang gusto niya, ako na lang daw ang umuwi muna. Ayoko naman. Kaya ang ginawa namin ay naghanap na lang kami ng pwedeng pangontra sa aswang. Yung asin nga. Naghagis kami noon sa lahat ng sulok ng bahay at sinamahan na rin namin ng dasal. And thank God, pagkatapos naman po ng gabi na yon, ay wala naman na daw nakikita yung mga kapitbahay namin na nakabantay. Naging maselan lang talaga yung pagbubuntis ko matapos yun. Kinailangan ko pang mag-bed rest ng ilang araw dahil nga sa selan ng pagbubuntis ko. Pero naging okay naman po ang lahat. Naging kaibigan ko na din yung mga kapitbahay namin at ginawa ko po silang ninong at ninang lahat. Ang ipinagtataka ko lang sa lahat ng nangyari na yon, pagkatapos din kasi ng gabing yon, ay hindi ko na nakita pa yung matandang nasa likod ng bahay. Di ko tuloy maiwasang isipin na baka siya talaga yung aswang. Sa totoo lang, hindi ko pa din mapaniwalaan na totoo sila. Laking pasasalamat ko talaga sa mga kapitbahay namin na palaging handa kaming tulungan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagbabasa. Isang mapagpalang araw, Boss Kira. It's me again, El. Nangyari pa rin ang karanasan kong ito sa probinsya namin sa Zamboanga, way back April 2008. Bakasyon ko po nun, at sa darating na pasukan nun ay second year college na po ako. Isang umaga ay tinanong ako ni Mama, "Anak, di ba kasama ka din sa summer job nung nakaraang taon?"
Opo ma, bakit po? Tanong ko naman sa kanya. O siya, maligo ka na. Tumungo ka sa City Hall. May nabasa akong nakapaskil dun sa palengke kanina. Nangangailangan daw sila ng 200 tao para mag-census. Hindi na masama ang 200 na sahod sa bawat araw ha. Malaking tulong na din yon, sabi ni mama. Tumango na lang ako noon bilang tugon. Bago mag alas 8 ng umaga, ay nasa City Hall na ako noon. Swerte naman at nakahabol pa ako sa first 200. Dahil kung hindi, ay mapupunta pa ako sa second batch. Maya-maya pa ay agad na rin kaming tinipon para sa mga instructions sa gagawin namin. Hinati kami sa 50 pangkat at sa bawat grupo ay may 4 na miyembro. Nung ako na yung bubunot ng pangkat, napakunot ang noo ko. Napailing na lang ako kasi saktong number 50 yung nabunot ko. Hindi ko alam sa sarili ko kung swerte ba yun o malas. Kasi puro babae ang kasama ko. Sa isip-isip ko pa, bahala na. Mahalaga may kikitain ako. Hindi na rin masama kasi kilala ko naman sila. Pagkatapos nun, ay nag-usap kaming 4 at isa-isang nagpakilala. Pangalanan na lang po natin silang LV, Apple at Ate Rachel. Si Ate Shell po ang tumayong leader namin since siya naman ang mas nakatatanda sa amin. Nung oras na yon, ay wala na silang maisip na barangay kung saan kami magpapa-assign. Kasi nakuha na ng mas mabababang numero yung mga malalapit na lugar. Parang nabunutan naman sila ng tinik nung sinabi kong may alam ako kung saan pwede. Ito po ay sa Barangay San Antonio sa Butalyan. O mas kilala sa tawag na Jess. Dahil sa 10 kilometro ang layo nito mula sa bayan paakyat ng bundok. Alam nilang malayo yun, pero wala na kasing choice. Kaya naman kinahaponan din nun ay pumanik na kami sakay ng habal-habal. Pagdating namin sa baryo ay agad naming binagtas ang malubak na daan papasok sa looban. Pinaalalahanan ko din agad ang mga kasama ko na wag magtuturo at hinaan lang ang mga boses nila. Mahirap na at baka mabati ng engkanto. Medyo mapuno kasi ang lugar na madadaanan namin at walang mga kabahayan. Lumipas ang ilang minutong paglalakad. Huminto ako malapit sa puno ng marang. Tinanong ko sila, alam niyo ba yung aswang na unga-unga? Hindi, ano ba yun? Tugon naman nila sa akin. Yung aswang na humihiwala yung ulo sa katawan. Dito namin naka-engkwentro yun. Dito mismo sa kinatatayuan natin. Natawa na lang ako nung makita ko yung mga reaksyon nila. Para silang mga natuod sa akin na tatayuan. Pasado alas 4 pa lang nun. Pero dahil nga masukal ang lugar at matatayog ang mga puno, bahagyang madilim na ang paligid namin. Ilang sandali lang ay natanaw ko na ang bahay ni Auntie. Itago na lang natin siya sa pangalang Tita Inday. Payak lang po ang pamumuhay nila tita doon. Ang bahay ay kubo lang. Mahirap man, pero masaya silang namumuhay ng tahimik kasama ang 10 anak nila ni Tito Paul. Hindi niya rin po tunay na pangalan. Sumapit ang gabi. Pagkatapos namin maghapunan, tumambay lang muna ako sa may bintana. Nagyoyosi at nakamasid lang sa labas. Habang si tita naman at yung 3 kong kasamang babae ay nag-umpisa ng magkwentuhan. Tita, kumusta po kayo dito? Lalo na po kapag ganito nakadilim. Lalo na po, gasera lang yung ilaw nyo. Hindi po ba kayo natatakot? Tanong ni LV. Hindi naman ining. Sanay na kasi kami. Sagot ni tita. Matanong ko lang po, may mga multo po ba dito? Tanong naman ni Ate Shell. Ngumiti lang si tita bilang tugon. Walang multo dito, iha. Hindi yan uso dito. Aswang. Ang karaniwan mong mararanasan dito. Engkanto, pati yung mga hiluwanon.
o mga manlalason. Kahit itanong mo pa dyan sa pamangkin ko, kahit papano ay may alam din yan dito. Ang mga aswang dito, sa laoban lang din nakatira. Yung iba naman, sa karatig baryo lang nakatira. Kaya mag-iingat kayo, lalo na at dayo lang kayo dito. Kaya bukas, kapag nagbahay-bahay na kayo, kapag inalok o hinainan kayo ng pagkain, wag na wag niyong kakainin. Tanggihan nyo. Baka kasi mayanggaw o mahiluan pa kayo. Humaba pa ang kwentuhan nila noon tungkol sa aswang. At nabanggit din ni tita yung mga alaga ni lolo na sigbin na nakabantay lang din sa kanila. Kaya pala kampante lang sila na manirahan sa masukal na gubat na yon. Tapos sobrang dami pa nilang anak. Grabe. Ang huling balita ko nga nasa 12 na yung anak nila. Nadagdagan pa. Matagal nang alaga ni lolo yung mga sigbin na yon. Katuwang niya rin ng mga to lalo na kapag may mga tinutugis siyang aswang. Hindi naman daw mahirap alagaan ang mga sigbin. Basta may uling ka lang daw, sapat na yon para pagkain nila. Hindi ko pa nakita yung mga sigbin ni lolo. Pero narinig ko na yung mga huni nila. May pagkakahawig po yon sa huni ng mga hyena. May paraan din kung paano mo sila makikita. Tumuwad ka lang at dumungaw sa pagitan ng dalawang hita mo. Pero hindi ko sinubukan. Kilala po bilang isang antingero ang lolo ko, Boss Kira. Doon sa baryo na yon. May kaalaman din yon sa parehong kaliwa at kanan. Tinagurian din po ang lolo ko noon bilang mamamatay aswang. Kahit po yung mga engkanto, hindi namin alam kung papaano niyang napapasunod. Ang hinalangan namin nun ay baka may gabay o kaibigang engkanto din si lolo. Minsan na rin po kasi siyang naging hingian ng tulong ng mga tao doon kapag may ipinapaputol na malaking kahoy o kaya ay balete. Ayon kina tito at tita, may kinakausap daw si lolo sa mismong tapat lang din ng puno. At pagkatapos daw, ay itataga niya yung palakol sa puno. Kinabukasan, kapag nanatiling nakabaon ng palakol, ibig sabihin daw ay pumapayag ang mga nakatirang engkanto doon na putulin ang puno na yon. At kapag naman daw wala na sa pagkakabaon yung palakol, ibig sabihin daw ay hindi pumapayag ang mga engkanto. Maaari daw kasing ikapahamak o ikamatay kapag ipinilit ang pagputol sa puno. Ayon pa kay lolo, mahirap daw kalabanin ang mga engkanto, lalo na kung isang pangkaraniwang tao ka lang. Kapag nagambala o nasaktan mo sila, asahan mo nang magkakaroon ka ng karamdaman na hindi kayang lunasan ng doktor. At kapag naman daw napatay mo sila, sinasadya man o hindi, ay buhay din ang magiging kapalit noon. Lumipas ang mahigit 1 oras. Nakatambay pa rin ako noon sa may bintana habang nakatanaw lang sa labas. Nang walang ano-ano, bigla kong narinig ang malakas na huni ng tiktik. Napalingon ako noon sa mga kasama ko. Nakita kong nagsiksikan sila kila tita pagkarinig nila nun. Napangisi na lang ako noon at bumaba sa bintana at saka ito ay sinara. Tapos biglang nagsalita si tita. Malakas yung huni ng tiktik, no? Dinig nyo, di ba? Ibig sabihin nun, nasa malayo siya. Napadaan lang yon, hindi tayo makikita niyan. May sabulag ang bahay namin na to, bukod pa sa mga sigbin na nakabantay. Malakas ang depensa namin sa mga yan. Hayaan nyo. Bukas, papabaunan ko kayo ng lana. Kinabukasan, maaga kaming umalis para mag-census.
Dala ang iilang mga forms at pagkain. Nakasukpit din sa bewang ko yung langis na pangontra sa aswang at sa mga hiluan. Nagpasalamat kami kay tita noon at binanggit ko na rin sa kanya kung tama ba yung pagkakaalala ko. Na kapag kumulo at umapaw yung langis, ibig sabihin ay merong aswang o hiluanon sa paligid namin. Tumango si tita bilang tugon. Lumipas ang ilang oras. Naging maayos naman ang lahat at nakauwi kami sa kanya-kanya naming bahay na walang dinadanas o nararamdamang kakaiba, maliban na lang sa pagod at pagkamangha sa mga tanawin. Pero may mga ilan-ilan din akong napansin na mga masasama kong makatitig sa amin at umiiwas habang naglalakad kami. Pinagmamasdan lang nila kami mula sa mga pintuan nila. Ayaw din nilang magpa-interview habang nagbabahay-bahay kami. Pero sa kabuuan, palangiti naman at palakaibigan ng mga tao ron. Palagay ko, nararamdaman nila yung aura ng pangontrang dala kong langis, kaya umiiwas ang iilan. Iba't ibang karanasan sa bawat araw na lumipas, hanggang sa umabot kami sa 4 na araw. Sa oras na yon, ay halos maubos na namin ang lahat ng mga residente doon. Maliban na lang sa mga nakatira sa sulok ng bundok. May punto naman ang mga kasama ko. Kasi nga, ayon sa kanila, gusto talaga nilang ma-interview ang lahat ng mga nakatira doon sa baryo na yon. Pero hindi na ako sang-ayon sa desisyon nila. Kasi delikado na. Pwede kasi naming ipahamak ang mga sarili namin. Sinabihan nila kami noon na kung maaari daw ay wag na naming ituloy yung ginagawa namin. Kaso ayaw talagang magpaawat ng kasama ko, lalo na si Ate Rachel. Sa pangalawang pagkakataon nun ay wala pa rin akong nagawa kundi ang sundin sila. Nakaramdam na ako ng kaba nun para sa mga kasama ko. Kasi nga napakaliblib na ng gubat na kinaroroonan namin. Hanggang sa marating namin ang 2 kubo. Parang walang nakatira kasi sira-sira na. Ilang beses din kaming kumatok pero wala talagang lumalabas. Kaya naman umalis na lang kami. Habang naglalakad kami, iba yung kutob ng dibdib ko. Kaya naman nilingon ko ulit yung kubo. Napahinto pa ako nun nung may mapansin ako na parang may sumilip sa bintana. Tapos bigla ring isinara yon nung makitang nakatingin ako sa kanya. Medyo kinabahan ako noon ng bahagya. Iba talaga yung kutob ko nung mga oras na yon. Sinabihan ko na lang ang mga kasama ko na magmadali na kasi magdidilim na naman. Pagkarating namin sa bahay ni tita, nabanggit ko yun sa kanya. Yung bahay kubo doon sa sulok ng gubat. Napailing na lang si tita at humingi ng pasensya sa amin. Nakalimutan niya daw sabihin sa amin na yung lugar pala na yon ay lungga ng mga wakwak na aswang. Natapos naman po namin yung trabaho namin, Boss Kira. Nakauwi naman po kami ng maayos at ligtas. Hanggang dito na lang po, Boss Kira. Pasensya na po at napahaba. Next time baka i-share ko na yung karanasan ko sa border namin na Nayanggaw sa Iloilo. At sa isa pang border namin na si Ate Rose. Siya po yung nagturo sa akin ng kaalaman ko sa kaliwa. Thank you po, Boss Kira. At God bless po.